Hindi ako nagkaroon ng chance panoorin ng Malyari nung pinalabas ito nung mga Pasko. Pero sa tingin ko ngayong lumabas ito sa Netflix, mas bagay pag-usapan ito sa panahon na to dahil madami-dami nang nag-uusap mga kung anong topic yung kilalaman dito sa social media. Like, pati rin yung Gumbursa, yun din yung sitwasyon dito nung una siyang nalabas sa Netflix. Nung mga Pasko kasi puro rewind na rin naririnig nyo eh. Parang hindi nagkaroon ng chance na magkaroon ng shine. Yung mga sabihin kong mga gems na mga pelikula na yun. Yung mga pelikula naman ng mga to ay sabihin kong ito mga pelikula to maliban sa rewind na mga maganda na lumabas ng Metro Manila Film Festival ay nakuha naman yung chance nila mula sa mga awards. Pero yung rewind, ano lang talaga, napaka-overrated lang talaga ng rewind. Pero punta tayo sa pinaka-topic ng video na to. Sasalita lang ako tungkol sa Malyari. So nung una ko narinig yung title na to sa mga ilang announcement, bago pa lumabas yung trailer, medyo meron akong mixed feelings tungkol sa pwede maging konsepto nito mula sa title pa lang. So yung totoong Malyari, dami-dami ng mga panahon yung mga lumipas. Wala tayong pwedeng masabing mga kamag-anak na naabutan siya sa panahon na yon. At least si Jose Rizal naabutan pa ng lolo natin eh. Pero itong Malyari, mula dun sa mga rason na yon, parang wala tayong mga kamag-anak na parang pwedeng nakarinig ng mga pangalan niya noong mga panahon na yon, or kaya pwedeng sabihin nating biktima ng totoong Malyari. So sabihin ko lang dun, parang okay lang siguro nagagawa nila ng movie to, hindi katulad nung Jeffrey Dahmer dun sa Netflix. Pero ayun, nung una parang narinig ko to, ba't kayo gagawa ng ng movie tungkol sa serial killer ganun. Pero parang yung lahat ng rason na yun, parang wala lang dito nung napanood ko to. Kasi ginamit lang nila yung backdrop ng mga pangyayari dito mula sa parang sabihin nating mythology tungkol sa parang paniniwala ba ng totoong Malyari kung bakit siya pumapatay. Parang ginamit lang nila yung backdrop na to para sa isang drama, essentially. So si Piolo Pascual ay may tatlo siyang ginampanan na karakter. Pareho silang Malyari at lahat sila ay magtitito mula sa iba-ibang mga panahon. No? Ganon. Una ay yung hinangon nila sa totoong buhay ni Juan Severino Malyari at yung dalawa ay gawa-gawa na lang na si John Ray at si Jonathan. Mas nag-focus tayo kay Jonathan. Yung kwento na to ay tungkol lang kay Jonathan. Tapos yung dalawang Malyari, yung mas nakakatanda pa sa kanya, ginamit lang sila dito bilang kaya sasabihin natin character na merong parang emotional drive para sa pelikula. Kay kay present day Malyari. Napakahirap kasi i-label yung mga Malyari, lalo na nagsisimula sa J yung first names nila at pareho sila Malyari. So yung Juan Severino Malyari, pumapatay lang siya ng tao, nandun lang siya sa background. Yung ginawa rin nila dito parang medyo di ko nagustuhan, pero di naman parang offensive sabihin natin. Yung Juan Severino Malyari, yung killer, ay isang kinokontrol ng mga kulto na to. Yung mga kulto na to parang di naman napaliwanag kung kung ba't sila nandyan, ano ba yung parang motibo nila, ba't may ganito silang ritual na ginagawa. Yung ginagawa nila dito ay parang pinapaalaga nila itong halimaw na parang nilagay nila dito sa nanay nung Juan Severino Malyari. Ano ba? Dami-dami ko nang sinasabing Malyari dito. Tapos sa pangalawang panahon na si John Ray Malyari ay parang nag-iimbestiga siya. Di ko alam kung ba't niya natagpuan yung parang ugat nung kamag-anak niyang pumapatay. Kasi parang wala namang gumugulo sa kanila. Tapos parang may misteryoso rin nangyayari na parang may mga paaswang-aswang. Dito nagsimula yung parang kakaibang feelings ko para sa movie. Nagkaroon sila ng aswang element dito. Alam ko na may time travel nang nangyayari dito sa simula pa lang, mula sa mga trailers. Pero nung nagpakita yung mga aswang dito, parang doon na parang naging mas kakaiba yung tono ng movie na to. Kasi pwede nating sabihin parang grounded thriller lang yung movie na to. Tapos nagdagdag sila ng parang sabihin nating fantastical na element dito. Na parang sumobra na kaysa dun sa parang time travel. Siguro sa parang subject matter lang, lalo na sa parang title ng pelikula. At kasi hinango nga siya sa parang totoong pangyayari sabihin natin. So ayun nga, ginamit nga lang yun bilang backdrop. Yung parang pangalan at saka yung mga pinaggagawa ng totoong Juan Severino Malyari. Siguro mas okay lang to, yung parang konsepto na to, lahat na pinagsama-sama, kung hindi na nila ginamit yung pangalan ng Malyari eh. So pag-usapan ko si Jonathan Malyari, yung pinaka-main character talaga ng pelikula, lahat ng motivation niya dito ay para lunasan lang yung nakita niyang panaginip kay yung sa character ni Janela Salvador na si Agnes. Tapos parang dito nagkakaroon ng mga ilang logic, mga butas sa logic dito eh. So lahat ng pinaggagawa niya ay nakita niya kasi sa mga panaginip. Ayun, yung parang nakikita niya pa lang ay nagkaroon ng sakit, parang nasa comatose state si Agnes. Tapos parang naghahanap siya ng lunas. So parang may pinuntahan siyang lugar mula doon, parang yung lugar ng dito, kung saan nanirahan yung Juan Severino Malyari. Kung anong pinaggagawa niya doon, nanood lang siya ng mga pelikula nung John Ray Malyari. Doon siya mahanap ng mga kasagutan. Tapos tagpuan niya rin kung paano makapag-time travel. Wala lang, natulog lang. Hindi nga napaliwanag kung ba't sila nakapag-time travel Pero okay lang. Sa bandang huli ng movie, merong isang twist tungkol sa isang character. Kasi sa movie na ito nga, merong time travel, di ba? Parang pinapaniwala tayo na yung Juan Severino Malyari ay napunta sa parang panahon nating 2023 at saka pinapagpatuloy yung parang ritual na pumatay ng mga tao. Pero dito pinakita lang talaga na parang wala lang talagang kwenta yung buong backdrop nung John Ray Malyari at saka ng Juan Severino Malyari.
Kasi yung killer dito, yung parang nagaganap na killing dito sa 2023 na panahon, ay yung kinakapatid niya ni Jonathan Malyari na ginampanan ni JC Santos. Nakalimutan ko yung pangalan niya sa movie. Lucas, ayun yung pangalan niya. So, pinakita na parang kamag-anak niya yung kulto na parang kumokontrol dun kay Juan Severino Malyari na pumatay. Tapos, siya yung naging dahilan kung bakit na comatose state si Agnes. Dahil sa parang enkwentro nila na naganap sa kalagitnaan ng tulog ni Jonathan Malyari. So ayun, nagkaroon ng malaking karahasan sa kanila at napatay nga si Lucas pero comatose naman si Agnes. So ayun na yung dahilan nga kaya para dito naisipan na ni Jonathan Malyari. Tama ba? Tama, Jonathan Malyari na kunin yung bangkay ni John Ray Malyari. Tapos parang kukunin niya yung sumpa na parang dito lang parang sa bandang huli lang siya ng pelikula na nangyari yung sisiw. Ito yung parang pinakain dun sa nanay ng ni Juan Severino Malyari na parang kinuha ni John Ray Malyari at tapos parang pinatay niya yung sarili niya para hindi na parang umugat yung sumpa sa susunod pang henerasyon. So yung ginawa ni ni Jonathan Malyari, kinuha niya yung sisiw, pinakain niya kay Agnes para mabuhay ito. Ayun, aswang na si Agnes, isa na siyang halimaw, tapos tumuloy kay Jonathan yung sumpa na papatay pa siya ng mga ibang tao na papakain niya kay Agnes para mabuhay lang yun. Kapag habang buhay nila ang gagawin. Ganon. Tapos dito na uwi na ginamit lang yung backdrop ng Malyari. Lahat yung mga pagpapatay ng Juan Severino Malyari para lang sa punchline sa uli na parang halos diretsyon mong makukuha sa isang shake, rattle, and roll episode. Kung nakanood na kayo ng mga ilang shake, rattle, and roll episode na may gantong twist na sabihin natin nakakatawa, ganon, o kaya parang may punchline, parang ito yung ending na yon. Hindi lang bagay dito kasi yung tono ng pelikula na to, seryosong drama siya. Walang comedy sa pelikula na to. Tapos yung parang ending na to, sa tingin ko parang hindi bagay na parang set up lang sa isang punchline. Maganda yung ending, natawa ako kasi nakakatawa yung ending bilang horror fan, sabihin nating twisted yung ending na may na may konting comedy. Sabihin ko na comedy yon. Pero yung journey ng buong tawag dito sa tatlong era yun Una yung sa panahon na pumapatay yung Malyari, tapos yung pangalawa yung nag-iimbestiga yung John Ray tungkol sa parang mga aswang na nangyayari. Ganun, parang kakaiba lang na lahat ng pangyayari na to hindi man lang ginawa nung pinakakontrabida. Yung title na Juan Severino Malyari, galing siya sa isang random na kulto na parang ayun lang, doon lang galing lang lahat. Tapos parang backdrop lang talaga to. Nangyayari lang talaga siya sa background. Tapos nakilam lang yung mga characters doon sa dali. Yun lang yung nangyari dito sa movie na to. Ginamit lang yun para sa isang punchline sa uli. Ayun lang. Pero nauwi pa rin coherent at satisfying nga kung sa bang parang dala nilang mensahe sa pelikula na ito. So ayun yung parang breakdown ko sa parang plot. Sabihin ko naman yung mga iba pang moments na nandito. Mula sa buong movie pala, may mga jump scare. Ang daming jump scares dito. Ito yung mga biktima ng dalawang serial killer na nandito. Mga multo sila ganun. Tapos parang wala lang yung mga multo na yun. Parang may gusto silang ipadalang mensahe sa mga character mula sa jump scare na yon. Pero parang yung pinakatama ng jump scare ay parang cliched na yung ganun. Sa panahon na tong sa dinami-dami ng horror movie na lumagpas na ngayon, parang nakakasawa na yung jump scare. Etong trope ng jump scare, di ko talaga gusto to simula pa lang. Hindi pa ako mahilig sa horror. Ayoko na yung trope na jump scare. Kasi parang sabi nating cheap na panakot. Hindi naman kasi siya pananakot lang siya tawag dito, parang gugulatin ka lang ng sandali. Parang bibigyan ka lang ng konting atake sa puso. Atake sa puso, hindi yung parang sa feelings na parang anxiety ganun. Para sa akin yung horror parang nasa anxiety at lahat, hindi sa parang sandaling atake ng puso. Ayun. Minsan yung mga jump scares, effective naman sa ibang horror movie. Kung tawag dito, kung may parang punchline itong maganda sa uli. Hindi lang punchline, pero parang may silbi talaga sa kwento. Pero dito yung mga jump scare dito ay parang pwede mong putulin sa pelikula na to. At tapos parang wala namang ibang magaganap sa wala namang naapektuhan sa pelikula mula sa jump scare na yun na mga nandito. Tsaka isa pa, okay lang na may mga multo rito sa pelikula na to kasi ayun nga, 'di ba? Serial killing yung yung parang tema nito. Sa tingin ko parang okay lang na may magpakita mga multo dito. Pero yung ginagamit sila bilang jump scare, parang hindi ko gusto sa na to, kwento na to. Siguro yung parang gusto ko lang hingin sa mga jump scare na nandito ay siguro bawasan ng konti yung mga nandito kasi sobrang dami. Parang okay lang na mga una siya nagpakita, pero nung sunod-sunod na parang try hard na lang yung mga nangyayari. So ayun yung mahaba kong rant dito sa Malyari. Hindi ko ina-expect na magrarant ako dito.
Ngayon ko lang binreakdown yung parang kwento ng buong Malyari dito. Tapos napansin ko parang ang dami ko rin talaga masasabi. Sa lahat ng sinabi ko, maganda pa rin naman yung pelikula. Yung parang problema lang talaga yung iba-ibang klase ng tono nandito. Parang hindi tugma-tugma mula sa simula hanggang sa pinakapanghuli. Siguro mas okay kung medyo pinaikli nila yung kwento. Kung pwede kong ibahin to mula sa parang sarili kong vision. Kasi maganda yung konsepto Ang dami-dami nilang siniksik na mga ideas dito na magaganda at sabihin natin unique para sa Pinoy horror movie. Pero siguro sa gantong concept, siguro hindi ko na gagamitin yung parang Malyari. Yung totoong pangalan ng Malyari at saka yung mga mythology, sabihin kong na nasa kanyang nakapaligid. Okay lang, maganda yung konsepto na may serial killer sa lumang panahon, tapos yung dalawa niyang kamag-anak sa kinabukasan ay parang tinitrace siya, ganon, tapos may natatagpuan. Basta ganon, ang dami talagang nangyayari dito. Pwedeng gamitin yun ng sandali. Wag na mag-focus doon. Parang siguro mas okay siguro kung naka-focus sila sa serial killing na nangyayari sa present day na nandito. So yung parang ending nung nandito ay parang may effective, ganon. Hindi lang siya parang basta punchline na nakuha natin sa parang movie na ito. So ayun yung buong verdict ko sa buong movie. Maganda yung konsepto, pero siguro yung sa ending ay pwede nilang ayusin ng konti. Kahit nagustuhan ko yung ending at natawa ko, ganon. Yung problema nga lang ay yung tono lang talaga at saka yung mga tema ng isa't isa. Hindi tugma sa dalawang nangyayari na yun. Na parang mag-shift sila sa tono at tema. Ayun. So ayun yung masasabi ko sa Malyari. Anong masasabi nyo naman? Nagustuhan nyo ba? Hindi nyo ba nagustuhan? Sa ngayon ba kayo at least sa parang kung ano bang pinagsasabi ko sa buong video na to? At bago matapos yung video, gusto ko lang sana at least i-plug yung aking Letterboxd account. Matagal ko na siyang ginagamit pero hindi ko naman siya madalas i-promote sa parang channel ko na to or kaya kung ano bang ini-spread kong link sa parang aking Letterboxd account. So at least i-follow nyo ako ron para malaman nyo naman kung ano yung pinagpapanood ko at least sa mga recent na panahon. Tsaka doon na madalas magsulat ng review kaysa mag-upload ng mga makahaba kong rant na tas sa mga video na to. At ayun lang para sa akin sa lahat ng masasabi ko. Hanggang sa susunod na video at ingat!